Breaking news po mga kababayan. Nako po, grabe po ang ginagawa ni Tito Soto. Naging Senate President lang po ng Senado, lumaki na ang ulo. Isipin nyo mga kababayan, saan kumukuha ng kakapalan ng muka ng senador na ito? At bakit kinakalaban niya ang Korte Suprema? Hindi lang niya binastos, hindi pa niya nirespeto, mga kababayan ko. Galit na galit ang taong bayan kay Tito Soto. Isipin niyo mga kababayan, dahil po sa pagbasura ng Korte Suprema dito sa impeachment laban kay Sara Duterte, itong si Tito Soto ay balak niya ng baguhin ang saligang batas dahil ang Korte Suprema daw ay nilalabag ang konstitusyon. Isipin nyo mga kababayan, itong si Tito Soto, binastos ang Korte Suprema, hindi naman ito abogado, hindi naman ito profesor, hindi naman ito naging estudyante para pag-aralan ng batas. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob para labanan ang Korte Suprema? Sabi nga sa batas, the Supreme Court is the final arbiter. Ngayon, sinuplak ni Ping Lacson na kanyang best friend. Ayan, nag-aaway sila ngayon. Mga kababayan, nako po, panoorin nyo. Paano po sinuplak ni Ping Lacson ito? Itong kanyang best friend na si Tito Soto na school bukol. Di ba mga kababayan? Sabi nga, the final arbiter of the land. Either you like it or not, the Supreme Court is the final arbiter. Sila po ang masusunod dahil sila ang nakakaalam ng batas. Aba, itong si Tito Soto, gusto niyang amyendahan. Chatcha daw ang kailangan. Kung kaya daw ng Korte Suprema na baguhin, hindi respeto ang saligang batas, ay mas maganda na daw, palitan na daw ito. At pinagre-retiro na ni Tito Soto ang mga justices, mga kababayan. Isipin nyo, saan ka nakakita ng ganyang senador? Walang karespe-respeto. Mga kababayan ko, ito ang sinasabi ng taong bayan ng mga komento. Hoy Tito Soto, mag-resign ka na bilang Senate President. Ginagawa mong bulagaan, itbulaga at teatro ang Senado. Isipin mo, senador ka, hindi mo ginagalang ang Korte Suprema, tas sasabihin mo, kailangan na nilang magretiro, baguhin ang saligang batas para masunod ang gusto mo. Aba mga kababayan, galit na galit ang tao. Saan ka nakakita ng ganitong senador? Nilalabanan ng batas. Sabi nga dun sa isang komento, pwedeng makontempt itong si Tito Soto dahil sa accusing the Supreme Court of overreach. Mga kababayan, papakita ko sa inyo mamaya, parang pwedeng makontempt itong si Tito Soto ng Korte Suprema. Panoorin po natin ito mga kababayan, ang salungatan ni Ping Lacson at Tito Soto. Itong si Tito Soto, nilalabanan niya ang Korte Suprema. Salungat siya sa naging desisyon sa BP Sara impeachment na basura. So galit na galit si Tito Soto. Si Ping Lacson, ginagalang ang Korte Suprema. Itong si Tito Soto, aba, kinakalaban. Pakinggan po natin mga kababayan, magugulat kayo dito sa senador na ito. Galit na galit ang tao dito. Wala akong makitang pumapanig kay Tito Soto. Tignan nyo po. Duda si Senate President Tito Soto sa rason ng Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment case ni VP Sara. At dahil nga dyan, suportado na raw niya ang Chacha. Iba naman ang pananaw ng kanilang kaalyado ni Soto na si Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. They have a different agenda.
It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Tila may kakaibang pakay daw ang Korte Suprema sa paninindigan nitong unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. O isipin nyo, sinasabi ni Tito Soto, ibang pakay. Ano ito? Ibig sabihin, kine-question mo ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Yung kanilang mga naging desisyon, ayaw mong sundin. Sabi nga dito sa isang abogado, mga kababayan, no? Tignan nyo po ha. May isang abogado dito na nagsabi na itong si Tito Soto, mga kababayan ko, ito po, merong sabi dito, Senate President Tito Soto, ito po mga kababayan, Senate President Tito Soto pwedeng ma-accuse ng legislative overreach, ito po, attorney reserva ukol sa SC ruling. O tignan nyo mga kababayan, pwedeng ma-accuse ng legislative. Nako mga kababayan ko. Ituloy pa natin itong balitang ito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo bakit. Mas pinahirap na raw kasi ng Supreme Court ang pagpapa-impeach sa isang opisyal matapos nitong wakasan ang impeachment saga ng bise dahil sa isang ruling kahapon. Para sa ilan, yan daw ay para mas mahirap alisin sa pwesto ang Supreme Court justices na impeachable officials din. Mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema na violate daw ng impeachment ang one-year bar rule. Pero para kay Senate President Tito Soto, mistulang ng himasok daw ang SC sa impeachment process ng mga mambabatas at tila binago nito ang konstitusyon. Para sa kanya, questionable raw ang naging pagtingin ng SC sa isang session day ng Kongreso at paghahalin tulad nito sa isang calendar day. Isinama rin sa SC ruling ang inaction ng Kongreso sa nooy impeachment articles laban sa bise. At dahil impeachment is now an impossible dream, ani Soto, susuporta na raw siya sa charter change o pagbabago ng konstitusyon. O isipin nyo mga kababayan, dahil po sa hindi niya gusto ang naging desisyon ng Korte Suprema, susuporta na raw itong si Senate President Soto or Tito Soto ng Senado sa charter change, mga kababayan, pagbabago ng saligang batas. Dahil ang Korte Suprema daw hindi sinunod ang batas, binago. So, para sa akin, sabi niya, pwede ko nang susulan or susugan ang Kongreso, pati ang Speaker, na baguhin na ang saligang batas kasi ang Korte Suprema lumalabag. Aba mga kababayan, parang mali ito, Tito Soto. Ito po ang sabi po ng batas. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ng Korte Suprema na nagsasabi na sila the final arbiter of the law. Ito po, if you're not following the order of the Supreme Court, what is the punishment if you're not following the order of the Supreme Court of the Philippines? This is some of the cause, mga kababayan. Not following a Supreme Court of the Philippines order result in charges of contempt of court. Rule 71. Punishable by fines to 30,000 pesos for superior courts. Imprisonment up to 6 months. Nako mga kababayan, pwedeng makasuhan nitong si Tito Soto. Magmumulta pa ng fine na 30,000. Or both penalties include but are not limited. Fines, imprisonment, censure, reprimand, or civil liability for damages. Ito po. Contempt of court, indirect or direct. Disobedience to or resistance paglaban of law. Writ, process, order, judgment, or command of a court is considered indirect contempt. Penalties under the Rule 71 of the Rules of Court. Individuals found guilty of contempt against a superior court like the Supreme Court can be fined not exceeding 30,000 or imprisonment for not more than 6 months or both. Civil administrative liability.
if the disobedience result in damage to another party, civil liability for damages under the Civil Code may be pursued. Lawyers may be face administrative cases for disbursement. Kung ito ay lawyer ha, madidisbar. Paano pag isang opisyal, mataas opisyal ng gobyerno? Nako mga kababayan, ito po, ignoring a subpoena. Specific example, yan po, halimbawa mga kababayan, may mga opisyal na hindi sumunod sa utos ng Korte Suprema, pwede silang ma-direct or indirect contempt. Public official misconduct, a judge failing to resolve a case within. Ito yung mga judge naman mga kababayan. So, ibig sabihin, may possible na indirect contempt or direct contempt. Basta, hindi kasi ako abogado mga kababayan. Pero sabi nila dito, if you're not following the order of the court, especially the Supreme Court, pwede kang makasuhan ng dito, contempt of court. Naku, mga kababayan ko. Ito po, ituloy pa natin ito. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. O isipin nyo mga kababayan, kung ang Supreme Court daw ay pwedeng galawin ang konstitusyon, ay kami rin pwede na. Ang Senado, ang Kongreso. We are the one who empowered to do so. Aba mga kababayan, mukhang mali itong tinatahak ni Tito Soto sapagkat ang Korte Suprema is the final end. Wala kang say dito, Tito Soto. Ano bang nakain mo? Hindi ka naman abogado. Hindi ka naman profesor ng law. At wala kang say dito kundi sumunod sa Korte Suprema. Nako mga kababayan, sabi nga ng mga tao, sobrang yabang mo naman Tito Soto. Ano ba ang ipinaglalaban mo? Bakit ayaw mong sundin ang inuutos ng Korte Suprema? Kaya si Tito Soto, si Lacson, bumanat na. Either you like it or not, either you agree or disagree, you must follow the order of the Supreme Court. Kailangan mong sundin ang sinasabi ng kataas-taasang hukuman. Kasi pag nilabag mo ito, ay malaking malaking debate ito. Magkakaroon po ng mahinang pamamalakad or mahina ang magiging magkakaroon po ng ng kahinaan ang ating batas. Isipin mo, Korte Suprema lalabagin mo. Sino ka? Ay nako po, yun ang sinasabi ng mga tao. Kaya maraming galit dito kay Tito Soto. Tignan nyo po mga kababayan, sinusugan niya ang Kongreso na palitan ng batas. Tsa daw. Para ito mga judges na ito, kailangan na daw magretiro. Para mabago ito. Aba, hindi pwede yun Tito Soto. Ano bang sinasabi mo dito? Yeah, yun ang punto ko. Balak niya ng kausapin ng mga taga-kamara kasama si House Speaker Bogie D tungkol sa kung ano ang posibleng mga hakbang kasunod ng SC ruling. Isipin niyo mga kababayan, kakausapin niya na daw ang mga Kongreso kung ano daw ang dapat gawin kasi itong Korte Suprema daw overreach daw. Pwede daw binabago na daw ang batas. Abay unahan na natin. Nako mga kababayan, itong sabi ng tao. Page Hilom Soto. Sabi, may tama ka Soto, basta suyop, gang laging may tama yan. Sige, tsa na Soto, ayos yung mga saywar mo. Napapanahon yan, maraming sasali dyan. Sa tsa mo Soto, bilisan mo, kilos agad. Si Alang Silvi, tuta ng mga Duterte. Isipin nyo, tuta daw ng mga Duterte. Ito yung mga tangalista, bobolista na walang kwenta mga kababayan. Pepsi. Baliw na ata si Tito Soto. What a sore loser. Tignan nyo mga kababayan. Ito po ang mga tao galit na galit. Iilan lang ang sumusuporta kay Tito Soto. Yung mga tangalista lang din na gusto nilang ma-impeach si Sara. Isipin nyo. Sabi nga na, what is the role of the Supreme Court? Ito po mga kababayan
What is the role? What is the role of Supreme Court? O eto mga kababayan, para malaman nyo po. O Tito Soto, sana maintindihan mo letra by letra ha. Naku po. Maraming nagagalit sa'yo, Tito Soto. The Philippine Supreme Court primary function include exercising judicial power to settle legal dispute. O legal dispute itong impeachment na ito. Interpreting the Constitution, nag-i-interpret ng batas. O ikaw ba, kaya mo bang mag-interpret? Tapos hinahaman mo ang Korte Suprema na magretiro na sila kasi binabago ang konstitusyon. Sabi nga dito, interpreting the Constitution, ikaw ba? May karapatan ka bang mag-interpret ng batas? O Korte Suprema, mga justice, meron silang karapatan na mag-interpret ng batas. Hindi porke marunong kang bumasa or umintindi, wala kang kakayanan, wala kang rights na mag-interpret ng batas. Ito po, in serving as the final arbiter of justice, sila yung final arbiter, kahuli-hulihan. Ano man ang maging desisyon nila, gusto mo man o ayaw mo, kailangan mong sundin kasi ito yung magiging batas ng lipunan ng bansang Pilipinas. With roles, ito, in serving as the final arbiter of justice, with roles in adjudication, hearing appeals, and landmark cases like constitutional question, habeas corpus, rulemaking, promulgating procedural rules, bar admission, and administrative supervision over the entire judiciary. If ensures that government branches don't abuse power, isipin mo, kung itong Senado, Kongreso, nag-a-abuse ng power, sila po, ang Korte Suprema, ang may kapangyarihan para pigilan ito. In administrative supervision, sila po yung nangangalaga, sila yung tagapag-alaga kung merong nag-a-abuse ng power over the entire judiciary and upholds constitutional rights, acting as the guardian of the legal system. Sila yung tagapangalaga, the guardian of the legal system. Tapos ikaw, Senate President, sasabihin mo, nilalabag ng Korte Suprema, binabago ang konstitusyon. Sino ka? Tito Soto, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Yan ang sabi ng mga tao. Hindi ako nagsasabi, mga tao. Ayun mga kababayan, napakaliwanag. Hindi ako abogado. Nakakaintindi lang po ako na binabasa ko. At ito po ay tinitignan ko rin sa mga abogado na nagsasabi, gaya ni Senador Marcoleta. Ito po, uphold constitutional rights acting as the guardian of the legal system. Ano ka ngayon, Tito Soto? Ang galing-galing mo naman. Tapos sususugan mo yung Kongreso para baguhin na. Tsa na ito. Kasi yung Korte Suprema, binabago nilang batas. Ay baguhin na rin natin. Ay nako po, Tito Soto. Kaya ka nasupalpal ni Ping Lacson dito. Ito po, si Ping Lacson. Dati, ayoko yan. Ang gusto ko, katsa, character change eh. Pareho spelling, GHA, CHA. Yun ang gusto ko, character change eh. Natin, mga Pilipino. Kaming mga opisyalis, lalo na. Hindi, lahat na. Kaya maituwid natin itong ganito na hindi lang pala Kongreso pwedeng maggalaw or Constitutional Convention lang pala pwedeng maggalaw ng Constitution. Pwede rin palang maggalaw ng Constitution ng Supreme Court. Pero pinaalala ni Soto na wala raw kinalaman sa mga politiko o personalidad ang kanyang pagtingin sa naging SC desisyon. Tutol man o hindi, sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailangang respetuhin ang desisyon ng High Court. Anya, they're not called the gods of Padre Faura for nothing. Magiging biggest loser daw ang rule of law kapag sinuway ang desisyon ng Korte Suprema. Kita nyo? Naintindihan mo, Tito Soto? Anong masasabi mo dito, Tito Soto? Ayan maski si Ping Lacson, barado ka dito. Ayan agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective.
We must accept and respect the Supreme Court ruling on the unconstitutionality of VP Sara Duterte impeachment case. They are not called the gods of Padre Faura for nothing. O Tito Soto, lalaban ka ba kay Ping Lacson? O kita nyo, agree or disagree, Tito Soto. Ang kapal ng mukha mo, sabi ng mga tao. Saan ka kumukuha ng kayabangan mo? For nothing. Magiging biggest loser daw ang rule of law kapag sinuway ang desisyon ng Korte Suprema. Totoo naman mga kababayan, magiging biggest loser ng rule of law sa susuwayin mo ang Korte Suprema. Maging hetot na tayo dito. Magiging bulagaan na. Kung ikaw ang masusunod, Tito Soto, magiging itbulaga ang Pilipinas. Sino ka para baguhin mo ang konstitusyon? Sino ka para bastusin mo ang Korte Suprema? Sino ka para sabihin mong sana magretiro ng mga ito? Binabago nila ang Korte Suprema, ang saligang batas dahil hindi nasunod ang gusto mo? May karapatan ka nang sabihan sila? Ay isa po itong hindi pagbibigay galang, mga kababayan. Kaya maraming galit dito kay Tito Soto na nagyabang-yabangan na. Galing-galingan, hindi naman abogado. Kaya nga nasuplak ito ni Attorney Topacio mga kababayan. Di ba? Ano masasabi nyo? Mag-comment po kayo. Tignan nyo yung mga komento. Puro banat kay Tito Soto. Ito. Tignan nyo. Si Iskul Bukol nagmamagaling. Kala niya siguro magaling na. Kitang-kita. Aso ni BBM ito. Now alam na ng taong bayan sino mananalo ng 2028. DDS, tignan nyo mga kababayan. Ayan PH impeachment para sa mga galamay na hurado nila. Minsan na nagbigay ng babala, sinabi ni sa Kongreso, manindigan kayo sa tama sa Amerika. Kinukulong basta nakikitaan ng mali kahit sila mga hurado. Tignan nyo. Mali daw ang Korte Suprema. Tapos sasabihin na, kontrolado daw ng mga Duterte. Ay nako, mga banganggista at mga walang utak ang mga ito. Itbulaga, comedian talaga, aw. Just because you don't want to recognize the decision of the Supreme Court, now you want charter change? Bobo! Sabi ni James Aromanarang. Feeling malawak ang isip. Ay nako, mga kababayan ko. Ilang mambabatas dismayado sa desisyon ng Korte Suprema. Wala kayong magagawa dito. Nako po mga kababayan, may isang tagawan bol gustong magpresidente or mag-VP via shortcut. Bobo. Kita nyo mga kababayan? Saan ka nakakita ng ganitong senador? Binabastos ang Korte Suprema? Kung umabot ka sa bidyong ito, agree ka ba sa sinabi ni Tito Soto, Senate President, na kailangan na daw baguhin ang saligang batas? Kasi ang Korte Suprema daw, binabago na ang batas. Hindi lang niya nagustuhan yung desisyon ng Korte Suprema, papayag na daw sa tiyatya. Sabi, sinupalpal ni Ping Lacson, agree or not agree, you have to follow the Supreme Court. Mga kababayan, they are the final arbiter. Tito Soto, makinig ka, mag-aral ka muna ng abogado para maintindihan mo mga sinasabi mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ano yan? Iyakin? Hindi lang nagustuhan, tiyatya agad? Isip-isip, yan po ang sabi. Di ba laging sinusupalpal ni Marcoleta ito? Na feeling abogado, hindi naman. Yan ang sinasabi ng mga tao. Tito Soto, nagmamagaling ka na naman. One Bull University. Akala mo malawak ang isip, maliit naman ang utak. Sipin nyo. Nakakatawa. Yan ang sinasabi na mga kontra kay Tito Soto. Hindi sila pumapayag na bastusin ang Korte Suprema. Mga kababayan, for transparency, for a better democracy, isang like, isang share po, at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines.
Sabihin nyo kung anong masasabi nyo. May nagmamagaling na taga One Ball University. Kaya nasuplak ng kanyang best friend na si Ping Lacson. Okay? Mabuhay po.